Ako si Josh. Sa episode ngayon ng The Infographic Show, ilalantad natin ang mga totoong conspiracy theory tungkol sa Epstein Files. Ang isla niya ay parang lungga ng kontrabida. Napakaraming conspiracy theory ang naglarawan sa Epstein Island na parang lihim na lungga ng isang masamang kontrabida. Kumpleto ito sa mga spy camera, nakakakilabot na dekorasyon at iba pang nakakabahalang detalye. Matagal nang sinabing katang-isip lang ang mga paratang, pero ngayon, ibang larawan ang ipinapakita ng Epstein Files tungkol sa isla. Iba't ibang larawan, search warrant, video at dokumento ang nagpakita ng karimari-marim at kakaibang nangyayari doon. May mga ulat ng lihim na kamera sa buong isla na posibleng ginamit para palihim i-record ang pinakapribado at masiselang sandali ng mga bisita. Tatalakayin pa natin ito mamaya. Puno ang isla ng kakaibang dekorasyon, nakakatakot na maskara sa pader at likang sining ng halos hubad na mga kabataang babae. May ganito ring bagay sa iba pang ari-arian ni Epstein. May multimilyon dolyar siyang townhouse sa New York na may kakaibang likhang sining, tulad ng estatwa ng babaeng ikakasal na kabitin sa lubid sa hallway at dalawang realistiko nakakakilabot na estatwa ng umiiyak na sanggol. Pagbalik sa isla, natagpuan ng mga investigador ang mga baril, sex toys, kasuotan sa roleplay, upuang dentista at iba pang gamit. May kwarto pa na may trapdoor, 100 pagtakas papunta sa tubig. Maaring hindi ito ginamit sa masama. Based sa alam natin kay Epstein at sa mga kasamahan niya, nakakabahala pa rin ito. Kaya papasok ang susunod na tsorya. Hindi siya kumilos na mag-isa sa loob ng maraming taon. Noon, si Epstein ay nag-iisang gumagawa ng karumal-dumal na krimen ng palihim. Samantala, napanatili pa rin niya ang imahe ng kakaibang bilyonaryo sa harap ng mga sikat niyang kaibigan, pero tinutulan ito ng mga conspiracy theorist. Sabi ng mga kritiko, imposibleng nagawa ni Epstein ang kanyang mga krimen sa daan-daang biktima nang walang ibang taong hindi lang nakaalam kundi aktibong tumutulong sa kanya. May iba namang naniniwala na imposibleng magkaroon ng ganoon kalaking kapangyarihan at impluwensya ang isang tao lang. Siguradong hindi naman basta-basta susunod ang mga tao sa lahat ng gusto niya, di ba? Dahil sa mga file, nabasag ang teoryang iisa lang ang gumagawa. Isang buong ekosistema ng illegal na gawain at hindi lang isang tao ang umaabuso sa kapangyarihan at yaman. Ipinapakita ng mga record na mayroong 12-12 ng mga staff na nagtatrabaho para kay Epstein, mula sa mga crew at piloto ng eplano hanggang sa mga tagalinis, mga tagasilbi, hardinero at iba pa. Walang direktang ebidensya na alam nila lahat, pero may palatandaan na marami sa kanila ay may hinala sa kakaibang nangyayari. Ang patakaran sa isla ni Epstein ay may maraming mahigpit na tagubilin para sa mga staff na huwag pag-usapan ang anumang bagay na maaring makita nila habang sila ay nagtatrabaho. May staff na nagsabing nakakita sila ng mga kabataang babae sa isla. Sabi ng mga biktima, may ilang staff ni Epstein na may hinala sa ginagawa niya. Sinabihan ang crew na kumatok bago pumasok sa cabin, pero nakakita pa rin sila ng mga teenager na kalahating nakabihis na sumasakay sa eroplano. Nadiskubre ng mga investigador ang senyales ng global na network ng mga recruiter sa iba't ibang bansa. Pinupuntirya raw ang mga kabataang babae at pinipilit silang magpunta sa isla ni Epstein para sa mga tinatawag na masahe at iba pang abuso. Nariyan din ang mga sikat na personalidad na konektado kay Epstein, kabilang ang mga prinsipe, prinsesa at maharlika. Noon pa alam nating may ugnayan siya sa kanila. Ang pagkakaibigan niya kay dating prinsipe Andrew Mountbatten Windsor, dating pangalawa sa trono ng Britanya, ay mahusay na naitala. Marami sa naniniwala sa teorya ng sabuatan ang nagdududa na mas malalim na ugnayan ng pedopilo sa mga maharlika nang lumabas ang mga file na patunayan ang kanilang hinala. Ibinunyag ng mga file ang pagiging malapit nina Epstein at Andrew na madalas lumitaw ang pangalan ng dating prinsipe sa libu-libong email at usapan. Mayroon ding maraming palitan ng email sa pagitan nina Epstein at ng dating asawa ni Andrew, si Sarah Ferguson, ang dating dukesa ng York. Humingi siya ng pera sa natulang sex trafficker sa maraming pagkakataon at tinulungan siya nitong makaiwas sa pagkabangkarote noong 2011. Lumabas sa mga file na si Epstein ang nagbayad ng biyahe ni Ferguson na tinawag siyang mahal at espesyal na kaibigan ng dating dukesa. Sinulat pa niya ang pakasalan mo ako sa email kay Epstein, pero mukhang biro lang at hindi totoong alok ng kasal. Kung nais mo ng mas detalyadong talakayan sa mga krimen ni Jeffrey Epstein, i-like, i-share at mag-subscribe. Mayroon pa kaming mga mas malalalim na video tungkol dito. Hindi lang British royals ang konektado kay Epstein ayon sa mga record. Si Crown Princess Mette-Marit ng Norway ay nanatiling malapit kay Epstein kahit matapos matulan ito noong 2008 at tinawag pa niya itong baliw na kaibigan at sweetheart. Ang human trafficker ay nagpalitan ng bastos at minsang nakakabahalang mensahe kay Rafat Al-Sabak, mahalagang tagapayo sa Royal Court ng Saudi Arabia at kaibigan ng Crown Prince Mohammed bin Salman.
Walang matibay na ebidensya na alam ng mga ito ang buong gawain ni Epstein, pero may mga mensahe silang nagpapakita ng kaalaman sa pagkahumaling niya sa sex at interes sa mga kabataang babae. Marami ring makapangyarihang tao ang may alam sa ginagawa niya. Isa sa malaking conspiracy theory kay Epstein ay alam ng maraming matagal niyang kaibigan at kasamahan ang ginagawa niya. Maraming naniniwala na kung alam ng tao ang tungkol sa isang pedophile na sangkot sa sex trafficking, agad nila itong isusumbong, pero iba ang sinasabi ng mga dokumento. Maraming nakakabahalang email na direkta pang tumutukoy sa mga batang babae. Halimbawa, may email mula sa isang hindi pinangalang tao kay Epstein na nagsasabing yung pinakabata mong babae ay medyo pasaway, pati iba pang mensahe tungkol sa edad ng ilang babae na ang ilan sa kanila ay teenager pa lang. May mga mensahe mula sa mga sikat na tao para tungkol kay Epstein na tumutukoy sa kanyang mga hilig at pamumuhay. Mahalagang tandaan na walang mensahe ang direktang nagsasangkot sa mga tao rito. Maraming nabanggit na personalidad sa mga file ang itinanggi ang pagkakasala o kaalaman sa mga krimen ni Epstein. May isang mensahe mula sa health at wellness influencer na si Peter Attia kung saan sumulat siya kay Epstein at sinabi, ang pinakamalaking problema sa pagiging kaibigan mo, ang buhay na ginagalawan mo ay napakaskandalo at hindi ko ito masabi kahit kanino. Nag-email din si Richard Branson tungkol sa tinawag niyang harem ni Epstein. Kinumpara ng direktor na si Woody Allen si Epstein kay Dracula at binanggit ang mga kabataang babae sa mga event at hapunan nito. Mayroon ding mga makasaysayang pahayag mula sa iba pang kilalang personalidad, kabilang na si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na nagsabi tungkol kay Epstein. Sinasabi pa nga na mahilig siya sa magagandang babae tulad ko, marami sa kanila mas bata. Mula, hindi ibig sabihin na alam ng iba na pedophile si Epstein. Pero ang katotohanan na maraming tao ang patuloy na nakipag-ugnayan at nanatiling kaibigan niya kahit pagkatapos ng kanyang pagkakahatol noong 2008 dahil sa mga krimen na may kinalaman sa sexual na pang-aabuso sa bata ay nagbubukas ng maraming katanungan. May teoryang nagsasabing kaya nanahimik ang ilan tungkol sa mga gawain ni Epstein ay dahil nagtago siya ng mga kamera para i-record ang mga tao sa kanyang isla. Isa pang matagal nang umiikot na teorya ng sabuatan ang nagsasabing mayroong 12-12 ng spy camera si Epstein na nakatago sa iba't ibang bahagi ng kanyang mga ari-arian na kumukuha ng mga sensitibong tagpo na kinasasangkutan niya ng kanyang mga biktima at ng mga kilalang bisita na dumadalaw sa kanyang estate. May ilan na tumutol sa ideyang ito. Ayon sa mga kritiko, kung may mga video ng sikat na bilyonaryo, presidente o pinuno ng mundo, dapat lumabas na ang mga ito ngayon. Sa totoo lang, libu-libong video ang laman ng file ni Epstein. Marami sa mga ito ang na-redact at marami rin ang pornografiko. Bagamat wala sa mga ito ang nadidiin sa mga sikat na personalidad, nagbibigay ito ng malinaw na ebidensya na may mga lihim na kamera na ikinabit sa mga ari-arian ni Epstein. Nagkaroon ng email exchange sa pagitan ng financier at tauhan niya kung saan inutusan niyang bumili ng motion detection cameras sa spy store. Sinabi rin ng tauhan na tinatago nila ngayon ang mga kamera sa mga kahon ng Kleenex. Ang ilan sa mga inilabas na video ay mukhang nakuha rin gamit ang mga nakatagong kamera na ito o mga katulad nito. Halimbawa, may malabong itim-puting clip ng opisina ni Epstein na tila galing sa sulok ng kwarto. Pero di natin alam kung ano ang naitala ng mga kamerang ito. Pero based sa lahat ng iba pang ebidensya, tulad ng napakaraming koleksyon ng mga sex toy at paraphernalia na nakakalat sa kanyang mga ari-arian, ang kanyang reputasyon sa pag-host ng mga sex party at pagpapakilala ng mga kabataang babae sa kanyang mga sikat na kaibigan, hindi mahirap pagdugtong-dugtungin ang mga pangyayari. At gaya ng ipinapakita ng susunod na tsura, marami ring ebidensya na ginamit ni Epstein ang mga kamera at iba pang paraan para posibleng i-blackmail ang malalaking personalidad. May hawak siyang baho laban sa mga makapangyarihang tao. Habang mas marami ang nalalaman ng mundo tungkol kay Epstein, mas nakita nila kung paano niya halos himalang natakasan ang pananagutan sa kanyang mga krimen ng matagal na panahon. Kahit nahuli at nahatulan siya ng kasong sexual noong 2008, tila magaan ang sentensya dahil 13 buwan lang siyang nakulong. Ito ay kahit natukoy ng mga investigador ang 12-12 ng kabataang babae na di umano'y inabuso niya. Malaking bahagi ng publiko ang naniwala na ito ay dahil lang sobrang mayaman at makapangyarihan si Epstein, may mga kaibigang mataas ang katungkulan at sapat na pera para kumuha ng pinakamagagaling na abogado. Gayunpaman, may ilang mga naniniwala sa conspiracy theory na nagsasabing ang dahilan nito ay dahil may hawak na mga sensitibong impormasyon o compromat si Epstein, ang uri ng impormasyon na ginagamit para i-blackmail ang mga mahahalagang tao tulad ng mga politiko. Walang tiyak na halimbawa ng pang-inikil sa mga file ni Epstein, ngunit napapayuwatig itong nangalap siya ng impormasyon, naghanap ng mas sensitibong material, at umastang may impluensya sa ibang kilala. Sa panayam ng New York Times, sinabi ni Epstein na may hawak siyang sensitibong impormasyon laban sa mga makapangyarihan at alam niyang mga lihim na gawin ng mga bilyonaryo, negosyante at iba pang sikat na personalidad.
May ebidensya na nakarecover ang mga awtoridad ng maraming CD at storage media tulad ng hard drives. Karamihan may label ng pangalan o pagkakakilanlan. Hindi kailanman isiniwalat ang nilalaman ng mga bagay na ito. Inilarawan din ng mga investigative reporter si Epstein bilang gumagamit ng koneksyon para mangolekta ng impormasyon. Kahit walang malinaw na ebidensya na ginamit niya ang impormasyon para manakot, madaling isipin na kaya niya itong gawin. Gaya ng susunod na teorya, malawak ang koneksyon ni Epstein sa iba't ibang larangan tulad ng Hollywood. Iba't ibang teorya ng sabuatan ang umiikot sa Hollywood. May mga suhestyon na ang mga alis na aktor at Oscar-winning na direktor ay kabilang sa isang lihim na grupo tulad ng Illuminati o madalas nasasangkot sa iligal at karumal-dumal na mga gawain. Hindi pinapatunayan ng Epstein files ang mga iyon, pero kinukumpirma nilang may koneksyon si Epstein sa Hollywood at kilala niya ang ilang malalaking personalidad sa industriya. Mahalaga sa kanila si Woody Allen, isang direktor, aktor, manunulat at komedyante na tulad ni Epstein ay inakusahan din ng sexual na pang-aabuso. Magkapitbahay sa New York sina Allen, Sunyi Prevan at Epstein at madalas silang magkakasamang kumakain. Maraming email sa pagitan ng mag-asawa at ni Epstein sa mga file. Kabilang ang isang usapan tungkol sa pagkain ng mga puso at buto. Malapit ding kaibigan ni Epstein ang publicist ng pelikula na si Peggy Siegel, producer na si Barry Josephson, media mogul na si Casey Wasserman, actor na si Chris Tucker at direktor na si Brett Ratner, pati iba pa. Walang ebidensya na alam o sangkot sa maling gawain ni Epstein ang alinman sa mga individual na ito. Ngunit ang dami ng mga sikat na tao na nakakilala, nakatagpo at maging naging kaibigan niya ay nagpapakita kung gaano kalawak ang naabot ng kanyang impluwensya. Umabot din ang impluwensyang iyon sa mundo ng politika. Ang mga leader ng mundo ay sumakay sa kanyang eroplano. Maraming teorya ng sabuatan ang tumatalakay sa mga kaibigan at nakilala ni Epstein, kasama ang US President, bilyonaryong negosyante, sikat na siyentipiko at iba pang kilalang tao. May detalyadong talaan sa mga file ni Epstein ng mga biyahe ng kanyang mga pribadong eroplano, kabilang ang Lolita Express. Dahil sa mga talaang ito, alam na natin kung sino-sino ang kasama ni Epstein, kailan at ilang beses silang nagpunta sa kanyang island resort at iba pang lugar sa buong mundo. Noong Setyembre 2002 sakay ng eroplano si dating US President Bill Clinton kasama sina Chris Tucker at Kevin Spacey ayon sa talaan. Ayon sa talaan, si Clinton ay kabilang sa madalas sumakay sa jet ni Epstein gamit ito ng 27 beses papunta sa higit 100 lugar. Sabi ni Mark Epstein, nakasakay rin minsan si Pangulong Donald Trump sa Lolita Express ni Epstein. May email sa mga file na nagsasabing si Trump ay pasahero sa hindi bababa sa 8 biyahe mula 1,973 hanggang 1,976. Minsan kasama sina Tiffany at Eric. Kabilang sa kilalang pasahero sina dating US Treasury Secretary Larry Summers, negosyantang Ron Burkle, supermodel Naomi Campbell at abogadong Alan Dershowitz. At kapag may mga kilalang kaibigan, may kaakibat ding malalaking sikreto. Ginamit niya ang kanyang mga makapangyarihang kakilala para makakuha ng mga lihim na impormasyon. Maaring bumuo si Epstein ng malawak na network ng kilalang kaibigan para makakuha ng sensitibo o maging top secret na impormasyon mula sa kanila. Maaari niyang gamitin ang kanilang mga posisyon at pribilehiyo para sa sariling kapakinabangan. Ngayon, may ebidensya na sumusuporta sa pahayag na yan. Malapit si Epstein kay Peter Mandelson, isang British na politiko, at madalas silang nag-email at nagsulatan ng ilang taon. Kabilang dito ang mga panahong humawak si Mandelson ng matataas na posisyon sa pamahalaan ng UK. Hindi lang minsan tinawag ni Mandelson si Epstein bilang ayon sa kanya best pal at naughty boy. Ngunit inakusahan din siya ng paglalabas ng mahahalagang impormasyon ng pamahalaan sa financier noong 2009 di umano'y ibinahagi niya ang mga dokumentong mataas ang antas mula sa Downing Street kay Epstein. Noong 2010 ipinasa niya ang kumpidensyal na tala ng pagpupulong sa pagitan ng Chancellor of the Exchequer ng Britanya at Direktor ng US National Economic Council. Binigyan din niya si Epstein ng maagang abiso tungkol sa 500 bilyong euro na bailout mula sa EU upang iligtas ang euro. Ipinaalam niya kay Epstein na magbibitiw ang dating punong ministro na si Gordon Brown bago pa opisyal na ianunsyo. Bakit gusto ni Epstein ang impormasyong ito? Dito tayo pupunta sa isa pang nakakatakot na tsorya na baka isa siyang international asset. Isa ito sa pinaka-kontrobersyal at posibleng pinakamahalagang tsorya tungkol kay Epstein. Di man tiyak kung totoo, dumarami ang ebidensyang sumusuporta rito. Ayon sa teorya, posibleng lihim na nagtatrabaho si Epstein para sa international na pamahalaan o ahensya ng intelihensya. Kadalasang binabanggit ng mga conspiracy theorist ang Russia at Israel. Walang matibay na ebidensya, ngunit may ilang email na nagpapakitang interesado si Epstein sa Russia at gustong makipagkita kay Vladimir Putin.
May ilang email tungkol sa personal na pagkikita ng dalawang lalaki at nabanggit si Putin mga 1,000 beses sa mga file. May ilang palitan ng mensahe kung saan nagtatanong si Epstein tungkol sa isang Russian visa o ibinabahagi niya ang kanyang mga plano na baguhin ang sistemang pinansyal ng Russia. Nag-alok si Epstein na tulungan ang mga Ruso maintindihan si Pangulong Donald Trump at magbahagi ng impormasyon sa mga opisyal ng Kremlin. May mga email sa pagitan ng trafficker at dating punong ministro ng Israel na si Ehud Barak na tumatalakay sa mga pagpupulong kay Putin at mga kinatawan ng Russia. Mas tumitibay ang teoryang ito kapag isinasaalang-alang mo yon. Si Robert Maxwell, ama ng pinakamalapit na kasama ni Epstein na si Ghulam Maxwell, ay inakusahan na naging asset ng Soviet KGB at Israeli Mossad. Ngayon, tatalakayin natin ang ilang nakakatakot na tsorya sa pagkamatay ni Epstein. Pinag-umano ng kulungan ang mga record noong gabi ng kanyang pagkamatay. Maaring sabihin na ang pinakasikat na conspiracy theory tungkol kay Epstein ay ang teoryang hindi nagpakamatay si Epstein. Ang apat na salitang yon ay makikita sa napakaraming message board at blog post at binanggit ng mga sikat sa panayam. Ginamit pa ito sa mga meme at merchandise mula nang mamatay ang sex trafficker noong 2019. May ilan ding nagsasabing maaring hindi talaga namatay si Epstein, na siya ay talagang buhay pa at nasa kung saan man namumuhay bilang isang malayang tao. Wala namang malinaw na ebidensya sa mga file na sumusuporta rito pero may ilang misteryosong bagay na tinuturing na posibleng mga pahiwatig. Walang direktang ebidensya na hindi siya nagpakamatay. Nakumpirma na ang Metropolitan Correctional Center sa New York City kung saan siya namatay ay pineke ang mga record noong gabing namatay siya. Dalawang gwardiyang naka-duty noong gabing yun ang inatasang bantayan si Epstein, sina Tova Noel at Michael Thomas. Hindi nila nasunod ang patakaran ng kulungan, nakalimutang tingnan si Epstein at nakatulog pa sa mesa. Upang itago ang pagkakamali, pumirma ang dalawang gwardiya ng maling sertipikasyon at gumawa ng peking log na kunwari inatapos nila ang pag-iikot. Hindi ibig sabihin na sila o ang kulungan ay kasali sa anumang lihim na plano para patayin si Epstein o hayaang makatakas siya. Mukhang kahina-hinala ito at ang sumunod na napatunayang sabuatan ay mas nakakabahala. Kahina-hinala rin ang kanyang pagkamatay. Agad pagkatapos i-anunsyo ang pagkamatay ni Epstein, nag-uumapaw ang internet sa mga tsura tungkol sa kung ano talaga ang nangyari. Maraming conspiracy theory ang nagsasabing kahina-hinala talaga ang pagkamatay ni Epstein. Ayon sa mga kritiko, karaniwan lang na malugmok sa depresyon at magpakamatay ang sex trafficker na hinaharap ang habambuhay na kulong. Hindi ibig sabihin na may malinaw na ebidensya sa pagkamatay ni Epstein. Marami lang talagang kakaiba at kahina-hina lang nangyari bago ito. May issue sa dalawang guwardiya dahil hindi nila siya na-check, kaya ilang oras bago natagpuan ang kanyang katawan matapos mamatay. Dalawang surveillance camera sa labas ng selda niya ang tumigil noong gabing namatay siya, kaya kakaunti lang ang magagamit na footage ng mga investigador. Kamakailan, inilagay si Epstein sa mahigpit na pagbabantay matapos ang nauna niyang tangkang magpakamatay. Pagkatapos alisin ang pagbabantay, inutos ng kulungan na laging may kasama si Epstein sa selda para mag-abiso sa mga gwardiya kung siya ay nasa panganib. Sa gabi ng pagkamatay niya, mag-isa si Epstein sa selda. Inalis ang katawan ni Epstein mula sa selda niya nang hindi kinunan ng larawan at may hindi tugmang detalye sa ulat ng kanyang pagkamatay. Susunod, hindi rin agad mawawala ang teoryang hindi nagpakamatay si Epstein. Malapit na niyang ibunyag ang mga pangalan bago siya namatay. Matagal nang pinag-aaralan ng mga naniniwala sa sabuatan ang oras ng pagkamatay ni Epstein. Iniisip ng marami na baka ibubunyag na niya ang ilang makapangyarihang tao na sangkot sa kanyang illegal na gawain. Ipinapalagay din nila na kaya siya pinatay ay para patahimikin siya. Matagal na, parang malabo ang teoryang yon, pero naging ebidensya ang mga file ni Epstein para suportahan ito. Ayon sa mga file, ilang araw bago mamatay si Epstein, nakipagkita sa kanyang abogado ang mga ahente ng FBI at ng Southern District of New York. Tinalakay nila kung pwedeng makipagtulungan si Epstein sa mga otoridad. Walang detalye kung ano ang saklaw ng pakikipagtulungan at anong ebidensya o impormasyon ang maibibigay ni Epstein. Pero ang pagiging handa niya magsalita ay sapat ng questionin ang tiyempo at kung paano siya namatay. Walang matibay na ebidensya na siya ay pinatay, ngunit nakadaragdag ito sa mga kahina-hinalang pangyayaring nakapaligid sa kanyang pagkamatay. Ang sumunod na tsura ay tungkol sa lihim na kasintahan ni Epstein, isa sa pinakamalapit niyang tao bago siya namatay. Ayon sa ulat, inabuso ni Epstein ang daan-daang biktima sa loob ng maraming taon, kaya iniisip ng iba na imposible siyang magkaroon ng totoong relasyon dahil sa kanyang mga krimen. Gayunpaman, may matagal ng tsura na mayroon siyang lihim na matagal ng kasintahan sa mga linggo bago siya namatay, kahit na mula sa likod ng rehas ng kanyang selda sa kulungan.
Ngayon, alam na natin na totoo ang teoryang iyon at alam na rin natin ang kanyang pagkakakilanlan. Ang pangalan niya ay Karina Shulyak. Nakilala niya si Epstein noong siya ay 20 taong gulang pa lamang at nanatiling tapat sa kanya hanggang sa huli. Ayon sa tala, unang nagkita ang dalawa noong 2009 habang nag-aaral si Shulyak ng GK Medicine sa Minsk University sa Belarus. Si Epstein, na 36 na taon ang tanda sa kanya, ang nagbayad ng kanyang biyahe papuntang Estados Unidos. Inalok din niya na sagutin ang gastusin sa kanyang pag-aaral at suportahan ang aplikasyon niya para sa visa. Malaking bahagi siya ng buhay ni Epstein at tinulungan siyang makapasok sa College of Dental Medicine ng Columbia University matapos magbigay ng $100,000 donasyon sa dean. Ginamit niya ang koneksyon para makakuha ng residence permit at inorganisa ang pagpapakasal sa kakilala para manatili siya sa US matapos mag-expire ang permit. Halata na nahulog si Shulyak kay Epstein. Sa mga email, sobra niyang ipinapakita ang pagmamahal at tawag sa kanya bilang pinakabusilak na lalaki. Nagkaroon siya ng tansang magmana ng malaking yaman nang mamatay si Epstein. Iniwanan siya ni Epstein ng $100 milyong sa kanyang testamento, pati na rin ang iba't ibang ari-arian at koleksyon ng mga diamante, dagdag pa ang isang singsing na may 32 karat na diamante. Gayunpaman, malamang na hindi niya makukuha kahit isang kusing doon dahil ang mga ari-arian ni Epstein ay na-freeze at gagamitin na lang para sa pondo ng kompensasyon ng mga biktima. Ang susunod na teorya ang pinaka-nakakabahala dahil sa ipinapahiwatig nito tungkol sa kung paano talaga gumagana ang mundo. Maraming pinakamayayaman at makapangyarihang tao sa mundo ay magkakilala, nagtutulungan at nagpoprotektahan. Maraming teorya ng sabuatan ang nagsasabing ang elite ng mundo ay kumikilos sa ibang antas kaysa sa atin. May sarili silang batas, sistema at pribilehiyo na di maiisip ng karaniwang tao. May teoryang nagsasabing ginagamit ng elite ang kanilang posisyon para makalusot sa mabibigat na krimen o palihim silang nagtitipon na parang kulto. Umabot ang pinakamasasamang sabuatan sa pagsasakripisyo ng tao, kanibalismo at iba pang di makatao at di maisip na gawain. Walang ebidensya ng ganong bagay sa mga file. May ebidensya na ang pinakamakapangyarihang tao sa lipunan ay magkakakilala, nagtutulungan at nagpoprotektahan kahit magkaiba ang pinagmulan, karera o politika. Napag-usapan na natin ang maraming makapangyarihang kakilala ni Epstein na malamang nagkakasalamuha sa kanyang mga party, sa kanyang mga eroplano, sa mga hapunan at iba pang event. Mula sila sa politika, media, libangan, agham at sining, ngunit tila nagtatagpo ang mga larangang ito. Maraming ulat sa mga file ng mga taong lumalapit kay Epstein para manghingi ng pera. Para mailigtas ang kanilang mga negosyo, pondohan ang kanilang mga proyektong pananaliksik, tulungan sila sa mga legal na usapin o tulungan ang kanilang mga anak na makapasok sa kolehiyo. Ipinapakita nito ang mundo kung saan ang makapangyarihan ay gumagawa ng gusto nila, nagtutulungan sa krisis at pinopondohan ng proyekto at libangan ng isa't isa. Gusto niya magsimula ng sarili niyang pabrika ng sanggol. Muli, ang teoryang ito ay parang plano ng isang kontrabida sa pelikula, imbes na isang bagay na mangyayari sa totoong mundo. Maraming ebidensya na nagpapakitang naisip ni Jeffrey Epstein na magtayo ng pasilidad ng paggawa ng sanggol sa kanyang ranch sa New Mexico. Ipinapakita ng mga record na obsessed siya sa genetics. Mukhang naniniwala siya na ang DNA ang susi sa pagtukoy ng magiging tagumpay ng isang tao sa hinaharap. Minsan, gumagawa siya ng matitinding rasistang pahayag na ang mga itim ay hindi kasing talino dahil sa kanilang genetics. Nakipag-usap siya sa mga kilalang siyentipiko tungkol sa pag-edit ng genes para sa designer babies, mas matalinong tao o mas mataas na libido ng babae. Pero hindi pa ito ang pinaka-nakakatakot na bahagi. Sa ilang pag-uusap sa mga siyentipiko at akademiko, inamin ni Epstein na nais niyang mambuntis ng hanggang 20 babae nang sabay-sabay sa kanyang rancho. Bahagi ito ng matinding kagustuhan niya na ipalaganap ang tingin niyang mas mataas na kalidad ng kanyang mga genes hanggat maaari. Bagamat walang ebidensya na natuloy ang plano ng baby ranch, ang susunod na teorya ay nagsasabing maaaring may isa ng anak si Epstein na hindi alam ng karamihan. May lihim na anak si Epstein. Dahil sa dami ng babaeng umano'y sexual na inabuso ni Epstein, matagal nang may sismis at teorya na may lihim siyang anak. Pero kadalasan itong hindi pinapansin. Ngunit ayon sa mga file ni Epstein, may malinaw na palatandaan na posibleng may anak siya. Isa sa pinaka-nakakabahalang bahagi ng mga file ay parang diary ng kabataang babae. Puno ng coded entries, larawan, piraso ng diaryo at iba pang materyales. Matagal nang pinagtutuunan ng pansin ng mga investigador at online na investigador ang mga teksto at bagay para i-decode. Nakita nila ang maraming bahagi kung saan pinag-uusapan ng babae ang pagbubuntis, di umano'y anak ni Epstein at ang panganganak niya habang naroon si Ghislaine Maxwell sa kwarto. Makalipas ang ilang minuto, iniulat na dinala palayo ang bagong silang na sanggol at hindi na nakita.
Isinama rin niya sa journal ang larawan ng pregnancy scan at nabanggit na tinrato siya ni Epstein na parang human incubator. May mga email na nagsasabing sina Epstein at Ghislaine Maxwell ay nagtangkang magsagawa ng fertility procedure ng magkasama. May mensahe si Sarah Ferguson, dating Duchess ng York, na bumabati kay Epstein sa pagkakaroon ng anak na lalaki. Walang dagdag na detalye sa pagkakakilanlan ng mga batang ito sa nangyari sa kanila o sa kinaroroonan nila ngayon, pero may mga paywatig na makikita. Nagpalago siya ng mga halamang kaya umapekto sa isipan ng tao. Isa ito sa pinakakakaibang conspiracy kay Epstein na patunayang bahagyang totoo. Sa isang email noong Marso 2014 mula sa mga file, tinanong ni Epstein ang isang kasamahan na nagngangalang Ann Rodriguez tungkol sa ilang trumpet plants sa nursery. Maaring hindi ito mukhang kahina-hinala o nakakabahala, pero para sa eksperto sa halaman, ang salitang trumpet plants ay dapat magbigay babala. Bakit? Dahil malamang na tumutukoy ito sa angel's trumpet plants na tinatawag ding devil's breath plants. Ang mga halamang ito ay gumagawa ng isa sa pinakadelikadong chemical sa mundo, ang scopolamine. Alam ni Epstein ang epekto ng gamot na ito dahil may email na ipinasa sa kanya ang artikulo mula sa Daily Mail tungkol dito. Ang artikulong Scopolamine, makapangyariang gamot na tumutubo sa kagubatan ng Colombia na nag-aalis ng malayang kalooban, ay naglalahad ng epekto ng gamot na ito. Binanggit dito kung paano ito may potensyal na magdulot ng mga guni-guni, pagkawala ng alaala at maaari pa magdulot ng pagkawala ng malayang kalooban ng isang tao. Nagiging parang bata o zombie at madaling mahikayat na gumawa ng di karaniwang gawain. Sa pinakamasama, matagal na pagkakalantad ay maaari magdulot ng kamatayan. Hindi na daanong binanggit ang scopolamine o trumpet plants sa mga file ni Epstein, pero maraming biktima ang nagsabing nilagyan sila ng droga bago abusuhin. May ilan ding nagulat na may nakita silang kakaiba matapos malagyan ng droga, posibleng guni-guni mula sa scopolamine. Habang lumalabas pa ang mga file, mas nakakabahala ang mundo ni Epstein. Pero sino ba talaga siya? Tuklasin ang nakakakilabot na totoong kwento ni Jeffrey Epstein o i-click ang video na ito.